Update po tayo sa aksyon ng Department of Transportation sa pagharang ng ilang tauhan ng Office for Transportation Security sa NAIA sa pasaherong nakitaan daw ng basyo ng bala ang bag. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, sibak na sa pwesto yung tatlong personnel ng Office for Transportation Security na sangkot sa umuning insidente ng tanimbala sa NAIA nitong March 6. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nila palalampasin ang pang-aabuso sa kapangyarihan na ipinamalas ng tatlo nang sitahin nila ang isang senior citizen na pinagdudahan nilang may basyo ng bala sa bag. Sabi ni Dizon, mali ang mga tauhan ng OTS nang habulin pa nila ang 69-year-old na si Ruth Adele na biyaheng Vietnam dahil tapos na ito sa screening. Dagdag ni bagong talagang OTS Administrator General Arthur Bisnar, sa paunang investigasyon na ginawa ng OTS, lumalabas na may isang bag umano na may bala pero hindi agad natukoy kung kanino ito at ang pinagbalingan ng atensyon ay ang nasabing ginang na hindi raw dapat. Posible raw na nakuha na ng tunay na may-ari ang bag na yun. Pinaimbestigahan din ni Dizon kung bakit hindi agad umakyat ang report tungkol sa insidente sa opisina ng OTS at ng DOTR. Hindi pa raw niya ito malalaman kung hindi pa na-i-report ng media. Hinikayat ng DOTR ang publiko na i-report agad kung may irregularidad silang mararanasan. Dahil din sa nakitang asal ng mga OTS personnel, ipinaalala ng DOTR na bawal gumisi ang mga taga-gobyerno sa airport, lalo't nagsisilbi sila sa publiko. Narito ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Inis talaga ako. Kasi March 6 pa pala. Kung hindi nag-post si Ma'am Ruth at hindi nakita ng media, hindi ma-report eh. Hindi aabot sa amin eh. So I think that's one of the things that Sir Ato will look into. Since we have the footage already, I think we need to establish some protocols there. Ayon naman kay General Bisnar, bukod sa investigasyon na ginagawa sa tatlo ay lilinisin raw ang hanay ng OTS. Tungkol naman, Connie, sa nangyaring brownout kahapon sa tatlong terminal ng NAIA, ayon kay Secretary Dizon, ang dahilan daw ay nag-trip ang supply ng kuryente. May mga generator naman daw mga terminal pero matagal daw nag-pick up ang mga ito. Sa Terminal 2 nga, umabot ng 20 minutes na walang kuryente pero sabi ni Dizon hindi dapat tumagal ng 1 minute o 1 minuto ang pag-pick up ng mga generator. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa DOTR. Connie? Yes, Joseph, na-establish ba kung gaano katagal na nasa posisyon itong tatlong OTS na ito? At bakit parang tila hindi nila alam yung mga ganitong protocols, no? Connie, iniimbestigahan pa ng OTS at ng Department of Transportation yung kung ano ba yung mga talagang nangyari. Kasi so far, ang sinasabi ay meron daw na talagang nakita umano yung mga taga-OTS na basyo ng bala sa isang bag. Ang problema kasi ay hindi naman na-establish na kay Miss Ruth yun, kay Ma'am Ruth, yung bag na umano'y may laman na basyo ng bala. Dun sa length of service, hindi natin alam ang impormasyon na yan at ang sabi naman ng DOTR at OTS ay imbestigahan nila ito at pag meron na silang resulta ng kanilang investigasyon ay isa sa publiko naman nila ito, Connie. Kasi ang puna nga ni DOTC Secretary ay talagang may irregularidad dun sa paghabol nila dahil pa-board na itong mga ito di ba, yung mga naging biktima. So with this, meron bang magkakaroon ng panibagong siguro retraining yung mga taga-OTS na naman para siguro ma-refresh, no? Kung may mga nakakalimot. Kasama yan doon sa inuutos kanina, inanunsyo kanina na re-reviewin yung protocol. Kasi baka mamaya yung iba ay nagiging pasaway o kaya ay nagiging kampante na sa kanilang mga trabaho na pag may mga ganitong infraction ay baliwala na lamang sa kanila. Tapos bukod dyan ay mag-establish na rin ng hotline yung Department of Transportation para doon sa ating mga publiko, sa mga tao na pupunta ng mga airport at magkakaroon ng ganitong karanasan ay mas mabilis yung pagre-report kasi nagtataka ito sa Secretary Dizon by March 6. Kung hindi pa daw siya tinanong ng media at hindi inireport, ay hindi nakarating sa kanya. So parang may problema sa pag-akyat ng incident report mula doon sa airport papunta sa mga opisina na concerned doon. Tinanong din natin to si General Bisnar, hindi ba to sir parang meron na namang effort to destabilize the government? Kasi dati nauso yung tanimbala, no? Pero so far, ang nakikita naman ni General Bisnar, wala namang ganun klaseng malawakang intensyon
para ipahiya ulit ang gobyerno, Connie. Alright, maraming salamat, Joseph Morong.